So, paano kapag yung client hindi pa established yung company, tapos yung tasks pa iba-iba? May follow-up pa siya dyan sa question na yan. In-explain niya yung situation with the client and parang pati yung role hindi pa na-establish. Hi, Mary here, and everyday nagpo-post ako ng bagong videos na pwede niyong sundan na some sort of roadmap kung gusto niyo na maging freelancer, virtual assistant, or gusto niyo na mag-work from home gamit ng computer at internet. And for those who are not familiar yet, this is exactly what I do for my clients. Yung mga startup companies, yung mga, kahit nga yung mga established na sila, pero hindi pa sila ganun ka-familiar sa kung paanong i-outsource sa virtual assistants yung mga tasks sa business nila. At marami niyan kasi sa mga networking events ngayon, I'm not sure if you guys know, but sa mga networking events sa US, ang dami ng mga business owners ang nakakarinig nung I actually have a virtual assistant doon sa mga kumpare nila. And doon ngayon pumapasok yung idea na okay, so si pareng ganito, si pareng ganito, sabi niya, etong task na to ina-outsource niya sa virtual assistant. Ang sabi ni pare, punta lang daw ako dito sa website na to at pwede akong mag-hire ng virtual assistant kung saan makakamenos ako ng napakalaki sa overhead expenses versus if I will have a brick and mortar dito sa lokasyon ko. Ganon. Kung dito sa Pinas, nahahype ang freelancing kasi malaki daw yung kinikita. Sa US naman, nahahype yung pag-outsource ng work because malaki yung nasisave nila, yung savings nila sa business. Sa sobrang dami nga ng hype ng pag-outsource, di ba nakikita nyo yung tinataga ko palagi do sa profile nitong si nagsasabi na pwede kang maging billionaire by outsourcing your work to a Filipino virtual assistant for only $2 an hour. Di ba nakita nyo yun? Anyway, feeling ko etong si Kuya nga hindi pa familiar na ang mga Pinoy ay panlaban sa global economy, which means yung ating kabayaran. Yeah. Yung ating kabayaran ay nakadepende na rin sa skill set na meron tayo at saka sa service na pinoprovide natin as freelancers. So, paano nga ba halimbawa, first time ni client na mag-hire ng virtual assistant, tapos ikaw, bago ka pa rin lang na VA, ano gagawin yung dalawa? Paano kayo mag-meet halfway na natutulungan mo siya, but at the same time, natututo ka, and si client, natutulungan siya sa business niya, but at the same time, naaayos yung process nila sa negosyo. Ang kauna-unahang kailangan yung i-establish dyan is ano yung Standard Operating Procedure ninyo or SOP. Ano yung mga tasks na gusto niyang i-outsource, and then at the same time, ikaw as the virtual assistant, i-check mo yung process ng buong business niya at tingnan mo kung alin doon yung kaya mong gawin, alin doon yung pwede mo siyang matulungan, alin doon yung pwede na pag-aralan mo at pagkatapos pwede mo na rin kunin sa kanya. Like, ikaw na yung gagawa, ganon. So, ang pinakang unang-unang kailangan yung gawin is to create a standard operating procedure. Kailangan, madalas to nanineglect ng mga bagong VAs because normally, pag nag-hire ang mga clients, meron na silang SOP in place. Pero hindi nyo ba alam na kapag marunong kayong gumawa ng SOP, marunong kayong mag-ayos ng negosyo, mas hireable kayo, ganyan. Mas madali kayo makakapasok versus marunong ka ng social media management pero hindi pa established yung business ni client. So, dadating yung time na alam mo, before pala ako dapat nag-hire ng SMM, dapat inaral ko pala muna kung papaano ako mag-endorse ng task sa'yo. Or bago ko pala i-run yung ads, dapat pala meron na akong established na process para mas efficient tayo. Dito ngayon pumapasok yung madalas na sinasabi ko na bago kayo mag-niche down, pag-aralan nyo muna yung basics. Ano nga ba yung dapat na proseso pagka-hire sa inyo, pag-onboard sa inyo ni client, ano yung mga kailangan yung pag-aralan, ano yung mga questions na kailangan yung itanong, ano yung mga system in place na nila na pwede ninyong gamitin para mag-endorse ng task and all that.
it all boils down to knowing how to create a standard operating procedure for a business. And madalas, kahit matagal ng freelancers, ito yung isa sa mga weakness ng mga virtual assistant because hindi naman tayo mahiling magsulat. Ewan ko, may kakaunti lang yung tao na mahilig na talagang pag nagsulat sila sobrang detalyado, ganyan. And this is also the main reason why we are offering this technical writing course na meron na kasamang internship. Automatic nag-level 3 kagad siya because this is something that you need to be able to practice and master kung gusto ninyong mas ma-future-proof yung inyong freelancing business. Technical writing isn't all about playing with words. Copywriting yon, yung knowing how to market through words. Technical writing is more of a tool. Creating SOPs, technical writing, these are the types of skill set that will set you apart from yung sa freelancing landscape. From crafting user-friendly documentations to being able to communicate complex ideas ng mas simple at mas maiintindihan ng lahat ng tao sa business. Girl, you need to learn this. So, kung gusto nyo mag-enroll, actually yung class ngayon, na-move siya to next week kasi may gawa si Coach Potato, kailangan niya mag-travel for work. So may chance pa kayo na mag-join. Next week yung class neto, 999 pesos lang siya. 2 days yung live session pagkatapos may 2 weeks na internship. And from what I know, I think ilan na rin yung na-hire ni Coach Potato from mga trainees niya. Kasi doon din sila yung mga trainees, doon sila naghahanap ng pwede nilang i-hire, i-onboard sa team nila kasi may mga agencies na rin sila. Anyway, if you guys wanna join, i-click nyo lang tong link sa bio ko. Pwede nyo ring i-copy-paste dyan sa Google Chrome pag hindi nag-work. Kung nasa Instagram naman kayo, i-click nyo lang to. Kung nasa Facebook naman kayo, i-check nyo lang yung caption. At sa YouTube naman, description box lang. You will then be taken to this page. I-click nyo lang. Ay, nasa kabila pala siya. There. Technical Writing, 999 pesos. Nandyan na din yung course outline, ha? Ang class nito ay next weekend, Saturday and Sunday, 8 a.m. till 12 noon. Recorded din yung class. So, in case na hindi kayo available next weekend, pwede nyo panoorin yung recording. Tapos, may 2 weeks siyang internship after. Medyo intense lang to, guys. Medyo palaban dapat ang brain cells mo. Pero, next weekend, para magsisit in ako kasi may mga tuturo si coach din doon na papunta na sa operations management. And alam niyo naman ako, lagi akong open for learning. At saka ang fun kasi nitong class na to dahil may mga pa-Starbucks si Mayor. Ewan ko kung may natitira pa si Coach Potato na may mga pa-contest sila. So gusto ko sabi ko next class magsi-sit in talaga ako. So classmates tayo neto next session next weekend nandito ako. Pero this time instead of me teaching, ako talaga classmate ninyo doon. Anyway, comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. I'll see you at the classroom. Bye.